Kumusta at maligayang pagbabalik. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang paghahayag ng 7 simbahan sa katapusan ng mga araw. Ngunit maliban kung una mo pang naunawaan ang kapahayagan kung sino ang kinakausap ng mga ebanghelyo, at sa katapusan ng mga araw ay nasa 7 taon, ngunit isang panahon na tinatawag sa itaas at 14 na taon. Kaya kung nasimulan mo nang maunawaan iyan dahil sinusubaybayan mo ang mga nakaraang turo, handa ka na para dito. Kung hindi, balikan at tingnan ang ilang mga naunang turo. Kaya naman napakaraming hiwaga sa loob ng 7 simbahan sa Apokalipsis 2 at 3. Ang talagang kahanga-hanga ay habang sinisiyasat mo ng malalim ang mga bagay na ito at napagtanto iyon. Hindi lamang ginabayan ng Espiritu ang mga sumulat ng mga aklat, kundi ginabayan din niya ang mga naghahati-hati ng mga kabanata at mga talata. Narito ang isang magandang halimbawa ng pagkakita na ang Espiritu ay gumagawa rin sa kanila. Sa pahayag, may 4 na simbahan sa kabanata 2 at 3 sa kabanata 3. Bakit magkahiwalay sila at hindi na lang pinagsama sa isang kabanata? Bakit hindi sila paghiwalayin? Pag nalaman mo ang kahulugan nito sa dulo ng Tiatira, maiintindihan mo ang pagkakahating ito. Ang dulo ng Tiatira ay ang pagdating ng Panginoon sa katapusan ng ika-6 na tatak. At pagkatapos, sa pagtatapos ng panahon ng Laodicea, ang Panginoon ay bumabalik na pababa sa bundok ng mga olibo. Napaka-wild talaga. Hayaan mong ipakita ko ito sa iyo sa isang chart. Iyan ang nakasaad sa aming aklat sa ministryrevealed.com. Kaya ang mayroon ka ay ang kasaysayan ng tulad ng lumang tipan at ang propetikong larawan ng 7 simbahan. Okay? Iyan ang meron ka sa hanay na ito. At syempre, meron ka pang 7 simbahan sa modernong panahon mula kay Kristo hanggang sa panahong kinaroroonan natin ngayon. Kaya nasa panahon ng mga apostol na, nagsisimula na ang pag-uusig sa Smyrna. Ngayon na narito si Constantine, ang halimaw ng pighati sa anyo ng Pergamo. Anong panahon na ito? Sa panahon ng pagtakas sa ilang sa gitna ng mga tatak, naroon ang Tiatira na aabot hanggang sa wakas nito sa pagdating ng Panginoon sa bundoksyon, sa inihandang paraiso, at ang pag-agaw ng marami sa gitna ng tribulasyon. Mayroon ka pang Sardis. Ang panahong ito ay katumbas ng 1500s hanggang 1600s, ang panahon ng Reformasyon. Nagbigay ito ng mas malinaw na paghahayag ng katotohanan ni Kristo tulad ng kanyang pagbabalik sa bundoksyon sa dulo ng mga tatak. At saka meron ka, sa lumang tipan, ang mga propeta ay anino ng mga hari ng Israel. Ngayong darating ang Panginoon sa makalangit na bundok ng Sion bilang dakilang saserdote at hari, katulad ito ng panahon ng mga hari ng Israel. Ito ay mula sa ika-7 tatak o sa ika-7 taon ng kapighatian. Mga paghatol ng trompeta, 7 taon, pagkatapos nito, nariyan ang Philadelphia. Ang 144,000 na misyonero ay kumakatawan sa unang kalahati ng mga trompeta. Hanggang sa pagkatapon sa Israel, ito ang panahon ng pagbabalik ng halimaw. Malamang napatay na siya at babalik sa kalagitnaan ng mga trompeta pagkaraan ng 10 taon. Pinutol ang Mesyas at may digmaan hanggang sa ika-7 trompeta. Babalik ang Panginoon sa bundok ng mga olibo. Ito ang Laodicea, ang panahon ng apostasiya ngayon. At ang panahon ng mga hari ng Huda, na siyang panahon ngayon ng mga hari ng Huda, tama ba? Ang sambahayan ni Huda ang nasa lupain ng Israel ngayon. At kapag nangyari na ang pre-trib, ang panahong ito na kinalalagyan natin ngayon ay magsisimulang muli. At magiging ganito na ngayon. Ang panahon ng mga apostol sa sandaling mangyari ang pre-trib. At lahat ng mga bagay na ito na naganap sa loob ng halos 2,000 taon sa lumang tipan ay naganap din mga 2,000 taon sa bagong tipan. Ang lahat ng ito ay muling magaganap sa panahong tinatawag sa itaas at 14 na taon. Kaya naman sinasabi sa atin ng diskurso ni Marcos at ni Mateo na magiging mas malala ang panahon kaysa sa buong kasaysayan ng tao simula ng paglikha. Okay, kaya ngayon kapag pumunta tayo sa Apokalipsis Kabanata 2, makikita natin na nagsisimula ito sa Efeso at muli, wala na tayong masyadong oras, kaya tatalakayin ko lang ng paunti-unti ang ilan sa mga bagay na ito. Nakikita natin na ang mga hindi apostol ay mga sinungaling.
Okay, bakit nga ba peking grupo ng mga apostol ang mga apostol na binanggit dito? Dahil magkakaroon ng isang tunay na grupo ng mga apostol na narito. Ito mismo ang kanilang tiyempo kung kailan magsisimula muli ang panahon ng mga apostol. Okay? Sa simula ng kapighatian. Kapag nangyari na ang pre-trib at nataranta na ang mga tao, ano na ang mangyayari? Sa Apokalipsis 2, tingnan ang Smyrna. Sila ang nalabing pre-trib na piniling maglingkod sa Panginoon sa kapighatian. O may modernong grupo ng mga apostol. Hindi tiyak ang bilang, ngunit ito ay hiwalay na grupo, isang nalabing lingkod ng Panginoon. Sinasabi rito, ipapabilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo at magtitiis kayo ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. At sinasabi nito, ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Kaya maraming detalye rito. Sabi rito, ang ilan sa inyo'y ibibilanggo. Ang ilan ay papatayin at di masasaktan ng ikalawang kamatayan. Sa Lucas 21, sa diskurso ni Lucas, hindi pa ang 14 na taon ito. Nasa itaas pa rin tayo, magsisimula na ang 40 araw. At ito ang mababasa natin sa diskurso ni Lucas. Sa talata 12, sinasabi nito, ngunit bago ang lahat ng mga ito, bago ang pulang kabayo sa simula ng 14 na taon, ang bansa laban sa bansa at kaharian sa kaharian. Ngayon, pakinggan ang sinasabi nito rito sa bahaging itaas. Sabi rito, dadalhin kayo sa mga bilangguan. Sa Lucas lang, binanggit ang pagdadala sa kanya sa bilangguan. Sa talata 16, sinasabi, ipagkakanulo kayo ng inyong magulang, kapatid, kamag-anak, at mga kaibigan. At ang lansaway niyo, dapat silang ipapatay. Nakikilala mo ba ang mga salita? Ang parira lang ito ay matatagpuan lang kay Lucas. Ang mga magtatagumpay sa grupong ito ay di madadaig ng ikalawang kamatayan. Makikita iyan sa pahayag 20. Ang mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo kay Kristo noong panahon ng mga tatak ay nag-alay ng buhay para sa Kanya. Naghari sila kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Ang ibang patay ay bubuhayin pagkatapos nito. Ito ang unang pagkabuhay. Mapalad ang mga kasali rito. Narito na. Sa mga ganyan, ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan. Sila ay maghahari kasama ni Kristo ng 1,000 taon. Lahat ay nasa ayos. Ngayon ay pupunta tayo sa Pergamo. Anong yugto ng panahon ang Pergamo? Ang Pergamo ay mga 2.5 taon na ngayon mula sa kapighatian. Okay, tapos na ang bahagi sa itaas. Tayo ngayon ay nasa panahon ng tipolohiya ni Constantine at ng panahon ng ilang. Kaya nasa na tayo ngayon? Bueno, nakikita mo na sina Balaam at Balak ang nasa larawan ngayon. Sina Balaam at Balak ang bulaang propeta at ang halimaw sa tipolohiya ng lumang tipan bilang hari at bulaang propeta. Pareho silang larawan ng halimaw at ng bulaang propeta ng katapusan ng mga araw. At sinasabi pa nga nito, at ang magtagumpay ay bibigyan ko ng makakain, ang nakatagong manna. Kaya ano ang nakikita natin dito? Nakikita na natin ang lumilitaw na halimaw at ang mga martir. Nakikita rin natin ang pagpapakain ng manna. Sa diskurso ng Kabanata 13, ito ang kasuklam-suklam na paninira, ang pagtayo at paglalagay sa hindi dapat. Hindi ito katulad ng kay Matthew. Ito ang panahon ng tanda ng halimaw. At ano ang mangyayari sa puntong ito? Ito ang panahon kung kailan sila dapat tumakas. Sa ilang, lumilitaw ang halimaw. Kita mo, naroon ang halimaw at naroon ang bulaang propeta, isa na nagmula sa dagat at isa na nagmula sa lupa. Ito ang pinag-uusapan sa pahayag Kabanata 2. Pagdating sa Pergamo, ito ang bahagi ng kalagitnaan ng tribo kung kailan makukuha ng halimaw ang kanyang kapangyarihan bilang halimaw at ang bulaang propeta. At bakit naroon ang nakatagong manna? Dahil mga tao, makakatanggap sila ng pagkain mula sa Panginoon habang sila ay nasa ilang, nagtatago sa iba't ibang lugar sa buong mundo, pinoprotektahan ng Panginoon at pinakakain niya habang nasa ilang. Napansin mo ba kung paano ito sumusunod sa pagkakasunod-sunod? Nasa seals ba tayo dito? Bueno, ngayon ay pupunta tayo sa Tiatira.
Makikita mo na ang kaniyang mga mata ay parang nagliliyab na apoy. Ang kaniyang mga paa ay parang pinungtanso. Nakikita mo yan sa Daniel Kabanata 7, tama ba? At sa Daniel Kabanata 7, ang Panginoon ang naroon at pupuksain niya ang halimaw, ngunit hindi papatayin ang lahat ng kalaban. Bueno, iyan mismo ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak. Kita mo, medyo mas malayo pa ang mararating natin. Sinasabi nito, narito ihahagis ko siya sa isang higaan at ang mga makikiapit sa kanya ay paparoon sa malaking kapighatian. Kailan ang dakilang kapighatian? Mas malala pa ito kapag napunta ka na sa kalagitnaan ng trumpeta. Sige, at saka sinasabi sa talata 27 ng pahayag 2. At pamamahalaan niya sila gamit ang isang tungkod na bakal. Gaya ng mga sisidlan ng magpapalayok, ang mga ito ay madudurog. Ito ang pagdating ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak, kung kailan siya maghahari gamit ang isang tungkod na bakal. Nakikita natin siyang paparating dito mismo sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga seal. Ito ang panahon kung kailan siya darating kasama ang makalangit na bundok Sion. Ito ang puot ng kordero na siyang pagdating ng Panginoon ng pahayag, Kabanata 12, versikulo 5. Napapansin mo ba ito? Ito ang panahon kung kailan siya mamamahala gamit ang tungkod ng bakal. At pagkatapos makikita mo na siya ay nabihag. Ito ang inagaw pa itaas mula sa 2 Korinto Kabanata 12. Ang pangalawa, ang inagaw pa itaas na pupunta sa paraiso. Ngayon ay narito na ang Panginoon. Katapusan na ng ika-6 na taon ng mga seal. Makikipaglaban siya sa halimaw, okay? Sa Apokalipsis Kabanata 17, mayroon kang halimaw na galing sa nakaraan, ngunit hindi na, at aahon mula sa kalaliman. Kaya sino ang halimaw? Yun ay dahil iyon ang ikalawang kalahati ng mga seal. Pinatay siya ng Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak, kaya wala na siya. At pagkatapos ay aahon mula sa walang hanggang hukay. Kailan ito papatayin? Nakikita natin dito kung kailan siya lumaban sa 10 sungay at sa halimaw bilang kordero, ang hari ng mga hari at Panginoon. Tapos na tayo sa mga tatak sa Apokalipsis, Kabanata 2 at 3. Nasa Sardis tayo at ang Sardis ay para sa mga nanonood. Makikita ito sa dulo ng diskurso ni Marcos. Sinasabi ko sa lahat, magbantay kayo, di niyo alam ang aking pagdating. Darating ako na parang magnanakaw. Tinitipon na ng Panginoon ang karamihan sa gitna ng tribo. Pagkatapos, ano ang mangyayari? Papasok na tayo sa Philadelphia. Kaya ngayon ay narito na ang Panginoon, ang bahagi ng reformasyon. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At pagkatapos ay ang Philadelphia. Philadelphia na ngayon ang lalabas. Ngayon na ang panahon. Ang 144,000 na lalabas sa unang kalahati ng mga trumpeta. At makikita mo sa Apokalipsis 14, ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, kasama ang 144,000 at ang pangalan ng kaniyang ama ay nakasulat sa kanilang mga noo. Bueno, hindi ko alam kung napansin mo yon, pero napag-usapan pa nga yun sa Philadelphia. Alam mo, sinasabi nito, masdan sila ay isang haligi. Isusulat ko ang akin, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Sige, ito ang mga trumpeta sa kalagitnaan ng Philadelphia kung kailan sila ngayon ay palabas upang maglingkod sa Panginoon. Nang ang halimaw ng si Satanas ay itinapon na ngayon, nasaan na tayo ngayon? Umalis na sila nung unang kalahati ng mga trumpeta. At ngayon ay patungo na tayo sa panahon ng Laodicea. Ang panahon ng Laodicea ay muli na namang panahong kinalalagyan natin ngayon. So magsisimula ulit ito sa kalagitnaan ng mga trumpeta, sa kalagitnaan ng mga trumpeta, dito mismo, ito ay 10 taon at kalahati na sa kapighatian. Kapag si Satanas ay itinapon na, tayo ngayon ay mapupunta sa puntong ito ng pagtalikod habang narito pa si Satanas. Bumalik na ang halimaw dahil nakaahon na siya mula sa hukay at naiintindihan ninyong lahat ito. Mula sa larawan ng 2 Tesalonica sa Laodicea, kapag dumating ang anak ng kapahamakan, makikita mo na ang anak ng kapahamakan ay siyang darating, na siyang nakaraan na wala na at aakyat. Mula sa walang hanggang hukay, sige, ito ang panahon kung kailan siya lalabas mula sa walang hanggang hukay sa kalagitnaan ng mga trumpeta.
sa loob ng 10 taon at kalahati sa kapighatian at siya'y mamamahala at maghahari na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Mga paa pababa sa bundok ng mga olibo na nakikita natin sa Zacarias Kabanata 14 at mayroong huling labanan sa Apokalipsis Kabanata 19 kung kailan ito ang magiging pagyapak sa mga ubas ng puot ng Diyos.